May gagawin tayo. 32 inch yan. Ang problema, no power. So, unang sira niya, no? Smart na rin siya. Tapos, chinik natin yung supply. Dito sa diode, mayroon tayong 25 volts. Tapos, dito sa kabilang diode, mayroon tayo dyan 66 volts. So, ito, 25 ito. Tapos, idaan yan sa regulator na 8 pin. So, tapos ito yung 25 natin, papasok dito yan 25. Tapos magiging out dapat niyan ay 12 volts, pero ang nag out lang sa kanya 1.2 volts. So may problema ito. So ang connection niyan, ito yung ground natin dalawa, ito yung out natin dalawang pin, ito yung in ng ating 25 volts, tapos yung tatlong pin, yung isa dito magti-trigger sa switching para mag-out ng 12 yan. So may nakasulat dito UW5C1, maaring 5 volts, no? Yung Zener diode bang in-indicate niyan or hindi. So mapapansin natin dito medyo nagkaroon ng umido yung parts dito. So try natin yan linisin, titingnan natin kung may pagbabago. So ito, tinry natin i-repair pero hindi na natin makuha yung eksaktong value ng resistor dito na kinalawang. So ayaw ko rin pagsapalaran yung mag-change value, baka tumaas yung supply na papasok sa ating mainboard, lalong masisira yung mainboard natin. Kaya mas maigi, gagamit na lang tayo ng buck converter. So ang input natin 25 volts, yung out nun ay 12 volts. So bago kayo magkabit nito, iset nyo muna yung output nya. Huwag nyo muna ikabit itong wire ng out nya dito sa ating board. Bago kayo magkabit dito, dapat nakaset na yan sa 12 volts. Yan yung ginawa natin. Nakaset muna sa 12 volts bago tayo naglagay ng wire, para hindi magkaroon ng problema yung ating secondary. Kasi minsan pag bago kasi ito, pag nilagyan mo ng supply yan, automatic yan, lalabas na yung supply doon. Minsan kung ano yung supply na pinasok mo rito, yun din yung lalabas doon. Kaya mas maigi, lagyan mo muna ng supply, iset mo muna siya kung ilang volts yung kailangan mo, saka mo siya lagyan ng wire papunta sa output or papunta sa load side. So naka-set up na yan, saksak natin. Tapos magsusukat tayo ng supply. Ayan, mayroon na siyang ilaw, ano? So dito, ni-remove natin yung coil dito. Dito tayo nagkakabit ng 12 natin sa coil. Ayan, 12.5. Tapos papasok din dito yan sa pinaka-selector ng ating panel. Ayan, 12.5 din dito sa selector ng ating panel. So makikita nyo rito yung selector ng panel natin. May nakalagay dyan 12 o di kaya 5 volts. May mga panel kasi na nagagamit na 5 volts o di kaya 12 volts. Kaya titingnan nyo rin ito. Para sigurado kayo sa supply na ilalagay nyo, hahanapin nyo muna yung circuito na yan kung ano talaga yung supply nya. Pwede kasing 5 volts or 12 volts. So ito, hinahanap na natin siya. Dito natin na-trace na nakakonect siya sa 12 volts ng ating panel. So dito na tayo nag-base ng ating supply. So kung nakakonect ito sa 5 volts dito sa kapila, may 5 kasi yan dito sa kapila. So sa 5 tayo maglalagay ng supply. So dahil 12 ang naka-indicate dito na 12 volts ang supply ng ating panel, so sa 12 tayo nag-set ng supply natin. 12 volts ito. Yan. So mapapansin mo yan dito, meron na siyang standby red. Power on natin. Yan. Nag-backlight na siya, no? Yan, no? May backlight na siya. So tingnan natin kung may display. Okay, meron ng display. So yun lang naging issue nito. Yung pinaka-supply ng regulator natin, 25 volts input, 12 volts output ay nawala. So gumamit lang tayo ng buck converter. So okay na rin ito kahit ito gagamitin mo.
Kasi mataas naman yung ampere nito. Pwede na yan. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.